Alright, magandang araw po muli sa inyo at atin pong ipagpatuloy ang ating mga ginagawang pagtalakay, ano. Pag-usapan po natin sa pagkakataong ito ang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na maging handa ang DILG at ang PNP sa maaaring paglabas ng arrest warrant o warrant of arrest sa mag-asawang Diskaya. At yan dahil sa mga flood control projects na natuklasan, ano, lalo pinakahuli doon sa Davao Occidental. Pero bago po yan, huwag po sana ninyong kalimutan, mag-subscribe kayo, mag-share, mag-like, mag-comment, at tayo ating pag-usapan ang marami pang mga bagay na nangyayari sa ating bansa. Ngayon, no, ito pong si Pangulong Bongbong Marcos, kaya na nasabi natin, nag-report po sa atin na sa ating mga mamayan kung ano ang estado ng mga sangkot dito sa flood control. At ang pinakahuli nga ay may natuklasan itong gobyerno natin na di umano ay meron palang na-award na project dito sa Davao Occidental. Awarded po ito noong January 13, 2022. Hindi pa po presidente si Presidente BBM yan dahil ang election po ay Mayo. Ano? Na-award po sa kanila ito at ang halaga po nito ay humigit 100 milyong piso. Ano? Ngayon no, nung chinek na po nila at binalikan na dahil may natanggap silang mga report, chinek nila yung lugar, sa report po tapos na. Tapos na ang proyektong yan. Nung pinuntahan nila, wala po. Ni walang nasimulan. Nawala ang pondo, ni-report na tapos, pero walang nasimulan. Natuklasan din naman ng ombudsman na yung mga ipinasa nilang final billings para dito sa proyektong ito, falsifikado. No, dinaya nila. Maging yung mga litrato, yung mga videos, hindi ma-validate. Walang date, hindi natin malaman kung kailan, saan, paano nila ginawa yun. Pero ang katotohanan ay nung pinuntahan nila yung lugar, wala yung proyekto. No, ghost. Pero naibaba ang pondo na ilabas. Uulitin ho natin. Ito pong inaward na proyektong ito ay January 13, 2022, bago pa ang eleksyon ng 2022. Hindi po si Presidente Bongbong Marcos ang nakaupo niyan, pero natuklasan sa ilalim ni Presidente Bongbong Marcos. At pinapakasuhan nga niya ng malversation itong mag-asawang ito at ang iba pang mga sangkot. Ano po ba yung malversation? Ito po ay non-bailable na kaso. Kaya pag yan nahuli at kinulong, hindi po yan makakapag-bail. Alinsunod na rin po yan doon sa 3019 sa Section 3 Paragraph 9. Dahil kung lumabas man ang warrant of arrest at makulong, hindi po makakapagpiyansa yan. Kaya naman, naglabas ng kautusan ng Presidente BBM sa DILG at PNP na tiyakin na alam nila kung nasaan ang whereabouts o kung nasaan ang kinaroroonan ng mag-asawang ito para kung anong oras man lumabas ang warrant of arrest, kung makasuhan at magkaroon ng warrant of arrest, agad-agad madakip, hindi matakasan. Pakinggan ho natin itong pahayag ni Presidente BBM. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa, para paglabas ng arrest warrant ay maareston sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong. Idiliin ng Yun na, malinaw sa sinabi ni Presidente na pinaghahandaan niya ang dalawang ahensya, DILG at ang PNP, para kung sakasakali nga na lumabas ang warrant of arrest, madakip agad ito. Mga sangkot, hindi lang yung mag-asawa, may iba pa. At ang pahabol pa niya doon, umpisa pa lamang ito. Ayun ang sabi ni Presidente Bongbong Marcos. Talagang desidido ang gobyerno nating habulin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Talagang
binulgar nila ang katiwalaan na ito, pinaimbestigahan nila, marami ng kinakasuhan, bagamat ang iba ay naiinip. Pero may proseso at procedure po talagang kailangan sundin. Pero ang katotohanan, yung sinasabi nilang mahinang leader ay hindi lang nag-umpisa ng investigasyon, hindi lang basta nagkakaso, marami ring pinapakulong at talaga namang hindi sinasabi pero nangyayari. Tulad na lamang ni Alice Guo, ngayon ay nakakulong na at sentensyado, at mismong sila Kibuloy na hindi man lang maharap ng ibang mga naging presidente upang kastiguhin, hinuli rin sa ilalim ni Presidente BBM, at si Presidente Duterte mismo ay dinakip at ngayon ay nakapiit doon sa ICC. Yung sinasabi nilang leader na mahina, weak, nagawa ang mga ito. Noong panahon ni Duterte, marami siya pinapangalanan na sangkot sa ganon, pero wala hong inimbestigahan ni walang kinulong. Dito, sa sinasabi nilang mahinang presidente, nakulong ho sila. At hindi lang yun, kaya na sabi ni Presidente BBM, umpisa pa lamang ito. Desidido ang gobyerno na talagang tugisin itong mga taong nanamantala, no? Nanamantala dito sa ating mga pera para sa bayan. Nakakalungkot ng isipin, yung ibang mga kandidato, imbis na ang katapatan nila ay sa taong bayan, ay nanatili ang katapatan nila doon sa kanilang partido at mga kagrupo, no? Kinakawawa ang taong bayan. Talagang sila kasi kitang-kita naman ho natin na nagdo-donate ang ilang mga construction companies doon sa mga kampanya ng ilang politiko na pinagbabawal sa batas, lalo na't ang mga congressman at ang mga senador, lalo na ang congressman, meron silang direct na impluwensya o influence sa mga ma-awardan ng mga proyekto na limpak-limpak na salapi ng bayan ang ilalabas para magawa ang proyekto na ngayon nga, hindi lang basta cut ang ginagawa nila. Meron pa silang pinauso ngayong ghost project kung saan hindi totoong nagkaroon ng proyekto pero naibaba at nailabas ang pondo. Napakalaking kawalangyaan para sa karapatan ng mga Pilipino. Kaya magandang investigasyon na to at maganda na rin yung nangyayari sa Senado sa ilalim ni Senator Ping Lacson na iniimbestigang pilit at talagang ginigisa ang mga tao upang lumabas kung anong totoo, kung sino man tatamaan. Baging ang pinsan ni Presidente BBM na si Romualdez ay pinapakasuhan at iniimbestigahan din. Kaya makikita ho natin, walang sinisino ang gobyernong ito, bagamat tinatamaan yung ibang politiko na iniidolo ng ilang mga Pilipino, ganun ho talaga dahil kung may ginawa kang hindi tama, lalabas at lalabas ang pangalan ninyo. Hindi naman po kasi yan kasi kung totoo naman na wala ang kasalanan, ay madali rin naman patunayan yan. 'Di ba? Pero kung may lumalabas na hindi lang basta testigo, mga dokumento at kung ano-ano pa, malaki ang pananagutan mo upang magpaliwanag. Malaki ang dahilan para maniwala ang taong bayan na may pananagutan kayo upang humarap sa korte at harapin ang mga inirereklamo sa inyo. Huwag ninyong daanin sa sinasabi ninyong political persecution. Kasi kung nagnakaw kayo, bagamat sabihin nyo hindi kayo nagnakaw, pero may mga ebidensya, dapat lamang na patunayan ninyo ang inyong pagiging inosente sa harapan ng korte. Deserve ng Pilipino maintindihan at malaman ang katotohanan. Hanggang dito po muna. Maraming salamat po sa inyo. At sana po huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-share, mag-like at balik po kayo. Usap po tayo muli. At marami pa po tayong pag-uusapan. Alam niyo po, magandang pag-usapan din yung nangyari sa PhilHealth, yung pondong ibabalik, 60 billion pesos yan. At yung mga alipores ng mga DDS na katatapang sa media, pero kung hindi nagtatago ngayon, ayaw umuwi yung iba. Kasi puro sabit sila Ipakitang-kita naman natin na yung
katapangan nila pang social media lang. Maraming salamat po sa inyo.